tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang mainit na balita mula sa gitnang silangan. Nagpahayag ang Israel na mananatili ang kanilang mga tropa sa Timog Lebanon, isang desisyong nagpapalabo sa usapang pangkapayapaan sa Iran. Ayon sa bagong depensa ministro ng Israel na si Israel Katz, walang planong umatras ang Israel Defense Forces kahit pa iginigiit ng Tehran na ang pagtatapos ng giyera sa Lebanon ay bahagi ng kasunduan sa Amerika upang makamit ang permanenteng kapayapaan sa rehiyon. Sa kanyang talumpati sa Tel Aviv, hayagang sinabi ni Katz na mananatili ang mga sundalong Israeli sa Timog Lebanon. Ang pahayag na ito ay nagpapatibay sa naunang paninindigan ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Binigyang diin ni Katz na handa ang kanilang puwersa at walang anumang balak na umurong na nagpapakita ng matatag na posisyon ng bansa sa kabila ng dumaraming panawagan para sa tigil putukan mula sa iba't ibang bansa. Idinagdag pa ng ministro na sa kasalukuyan itinuturing nilang isang malaking tagumpay na walang direktang hiling o pressure ang pamahalaan ng Estados Unidos para sa pag-atras ng Israel mula sa Lebanon. Ang kawalan ng demandang ito mula sa Washington ay nagbibigay sa Israel ng higit na lakas ng loob na ipagpatuloy ang kanilang operasyong militar sa timog na bahagi ng bansa upang protektahan ang kanilang hilagang hangganan. Matatanda ang lumagda ang Estados Unidos at Iran sa isang kasunduan noong nakaraang linggo upang palawigin ang isang marupok na tigil putukan. Layunin nito na magbigay daan sa 60 araw na negosasyon para sa permanenteng kapayapaan. Gayunman, ang unang seryosong balakid sa Memorandum of Understanding na ito ay lumitaw nang magpatuloy ang kampanya ng militar ng Israel sa Timog Lebanon na lalong nagpagulo sa sitwasyon. Dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel, nagbanta ang Iran na isasara nito ang Strait of Hormuz, isang kritikal na daanan ng langis sa buong mundo. Ang banta ng Tehran ay nagdulot ng malaking pangamba sa pandaigdigang merkado ng enerhiya. Ipinapakita nito na ang lokal na sagupaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah sa Lebanon ay mabilis na maaaring maging isang malawakang krisis na makaaapekto sa ekonomiya ng buong daigdig. Sa kabila ng tensyon, nagbigay ng positibong pananaw si Donald Trump noong Miyerkules. Sinabi niyang napakabait ng Iran at sumasang-ayon sa lahat ng kanyang gusto. Ngunit sa katotohanan, magkaibang interpretasyon ng Amerika at Iran sa kasunduan, partikular na sa isyu ng Lebanon. Iginigiit ng Iran na kailangang ihinto ng Israel ang digmaan at ganap na iurong ang mga tropa mula sa timog na bahagi ng bansa. Sa pinakahuling karahasan sa field, isang drone ng Israel ang umatake sa isang sasakyan malapit sa bayan ng Faruman na ikinasawi ng 2 tao ayon sa media ng Lebanon. Inakusahan ng Hezbollah ang Israel ng tahasang paglabag sa tigil putukan. Sinabi naman ng militar ng Israel na tinarget nila ang 2 mandirigma ng Hezbollah malapit sa Nabatie upang alisin ang mga direktang banta sa kanilang seguridad. Kasalukuyang nakikibahagi ang Israel at pamahalaan ng Lebanon sa mga usapang pinangangasiwaan ng Estados Unidos upang ayusin ang pag-atras ng mga tropang Israeli. Nais ng Israel ang isang dahan-dahang proseso kung saan ibibigay nila ang kontrol sa hukbong Lebanon na may tungkuling panatilihing malinis ang lugar mula sa Hezbollah. Subalit hindi kasali ang Hezbollah sa usapang ito, kaya marami ang nagdududa sa bisa nito. Ang Iran na hindi direktang bahagi ng usapang Israel at Lebanon ay nagsisikap na iugnay ang sarili nitong kasunduan sa pagtigil ng labanan sa Lebanon. Para sa Tehran, ang kapayapaan sa kanilang sariling bansa ay hindi maaaring ihiwalay sa kaligtasan ng kanilang mga kaalyado. Ipinapakita nito ang malalim na geopolitical na koneksyon kung saan ginagamit ng Iran ang impluwensya nito sa rehiyon upang makakuha ng leverage. Ayon kay Mohammad Bagher Ghalibaf, ang speaker ng Parlamento ng Iran, ang pagpapatupad ng tigil putukan sa Lebanon ay kasing halaga ng kapayapaan sa Iran mismo. Binigyang diin niya na ang pagtatapos ng digmaan sa Lebanon ay isang pangunahing kondisyon para sa anumang pangmatagalang kasunduan sa rehiyon. Ang pahayag na ito ay lalong nagpapakita na hindi papayag ang Iran na iwanan ang kanilang mga kasosyo sa labanan. Samantala, sa kanyang mga pahayag sa Oval Office, tila itinanggi ni Trump ang pagkakasangkot ng Amerika sa isang pag-atake gamit ang Tomahawk missile na tumama sa isang mababang paaralan ng mga babae sa unang araw ng digmaan na pumatay sa mahigit 150 katao. Sinabi niyang kailangang hintayin ang investigasyon at baka hindi missile ng Amerika ang tumama kahit pa ang US lang ang may ganitong uri ng armas.
Ipinahiwatig din ni Trump na handa siyang ibahagi ang teknolohiya ng F-35 fighter jet kay Pangulong Recep Tayyip Erdogan ng Turkey. Nakatakda siyang maglakbay sa Turkey para sa summit ng NATO sa susunod na buwan, kung saan inaasahang susubukan ng mga leader ng Europa na kumbinsihin si Trump na manatiling tapat sa alyansa. Sinabi ni Trump na gagawa siya ng bagay na ikasisiya ni Erdogan upang mapanatili ang diplomasya. Muling binatikos ni Trump ang NATO sa pagsasabing binigo nila ang Amerika dahil hindi sila tumulong sa pag-atake sa Iran na hindi niya ipinaalam sa kanila bago isagawa. Sinabi niyang winasak ng Amerika ang Iran sa unang linggo pa lamang, ngunit mas maganda sana kung nag-alok ng tulong ang kanilang mga kaalyado sa Europa. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng lumalalang lamat sa pagitan ng US at ng mga kasapi ng NATO. Nagsimula ang matinding labanan sa Lebanon matapos maglunsad ang Hezbollah ng mga rocket sa Israel noong ikalawa ng Marso bilang ganti sa pagpatay sa pinunong espiritual ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei. Ang hakbang na ito ay nagbunsod ng malawakang pagsalakay ng Israel sa Lebanon. Ang makasaysayang alitan sa pagitan ng dalawang panig ay muling sumiklab sa isang antas na hindi pa nakikita sa nakalipas na mga taon. Mula nang magsimula ang digmaan, ang mga pag-atake ng Israel ay nakapatay na ng mahigit 4,200 tao sa Lebanon. Sa kabilang banda, ang mga pag-atake ng Hezbollah ay nakapatay naman ng hindi bababa sa 36 na sundalong Israeli at 3 sibilyan. Ang mataas na bilang ng mga nasawi at pinsala sa infrastruktura ay nagpapakita ng matinding makataong krisis na kinakaharap ngayon ng rehiyon. Sa gitna ng kaguluhan, sinimula ni US Secretary of State Marco Rubio ang kanyang pagbisita sa mga bansa sa Arab Gulf, kabilang ang UAE, Kuwait at Bahrain. Layunin ng kanyang paglalakbay na payapain ang pangamba ng mga kaalyado ng kasunduan sa Iran ay masyadong paborable sa Tehran. Nakipagpulong si Rubio sa mga matataas na opisyal sa Abu Dhabi upang talakayin ang seguridad at ang proteksyon sa mga daanan ng barko. Nababahala ang mga bansa sa Gulf dahil sa pinsalang natamo nila mula sa mga pag-atake ng Iran sa nakalipas na 4 na buwan. Nangangamba sila na ang iminumungkahing 300 bilyong dolyar na pondo para sa Iran at ang pag-alis ng mga parusa ay magbibigay daan sa Tehran na muling palakasin ang kanilang militar. Para sa kanila, ang kasunduang ito ay maaaring maging banta sa kanilang pambansang seguridad sa hinaharap. Malaki ang naging epekto ng pagsasara ng Strait of Hormuz sa ekonomiya ng mga bansang ito na lubos na umaasa sa export ng langis at gas. Nawalan sila ng bilyon-bilyong dolyar na kita dahil sa pagkakaantala ng transportasyon. Tiniyak ni Rubio sa UAE ang commitment ng Amerika sa kanilang seguridad at tinalakay ang ligtas na pagdaan ng mga barko upang maiwasan ang panibagong krisis sa enerhiya sa buong daigdig. Samantala, lumitaw rin ang hindi pagkakaunawaan tungkol sa inspeksyon ng mga nuklear na pasilidad ng Iran. Sinabi ni Trump na pumayag ang Iran sa walang katapusang inspeksyon, ngunit mariing itinanggi ito ng mga opisyal ng Iran. Ayon sa kanila, walang planong magsagawa ng anumang inspeksyon hanggat hindi pa nalalagdaan ang pinal na kasunduan na nagpapakita ng malaking agwat sa pagitan ng mga pahayag ng dalawang bansa. Sa pagtatapos ng ating ulat, malinaw na ang kapayapaan sa gitnang silangan ay nananatiling isang napakasalimuot na layunin. Ang matigas na paninindigan ng Israel sa Lebanon, ang magkakaibang interpretasyon ng US at Iran sa kanilang kasunduan at ang pangamba ng mga bansa sa Gulf ay nagpapakita na mahaba pa ang tatahaking landas bago makamit ang tunay na katatagan. Mananatili kaming nakatutok sa mga susunod na kaganapan.